Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig ni na Sylvia at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ang ikalimang kabanata ng ating kwentong pinamagatang Nabighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nang sa wakas ay matapos ang hapunan at makapagpaalam si Sylvia sa kambal, bumalik na naman ang kaba at uneasiness na nararamdaman niya, lalo na nang mapagsolo sila ni Roberto sa Nissan pickup nito. Nakalabas na sila ng gate ng farm at binabaybay ang kahabaan ng simentadong kalsada pabalik sa bayan nang magsalita si Roberto. Bagay na ipinagpasalamat niya dahil para na siyang pinangangapusan ng hininga. His nearness made her feel like she was floating. As I've mentioned kanina, nagsimula ka ng magturo. Wala pa tayong napapag-usapang sweldo. Sabay sulyap sa kanya, saka ibinalik ang atensyon sa kalsada. Lumunok muna siya saglit, saka inayos ang briefcase at bag sa kanyang kandungan bago nagsalita. First time kong mag-tutor sa music kaya hindi ko alam kung magkano ang i-charge ko sa'yo. Pero yung nabanggit ko sa'yo na nai-offset na lang yung upa ko sa apartment, biro lang yon. Alam ko namang masyadong malaki yon para sa sweldo sa pagtuturo ng music. 10,000 a month ang bayad niya sa apartment. Hindi ito lumingo nang sumagot ito sa sinabi niya. 2 to 3 hours music lesson every other day in exchange of rent. Sa isang araw na magtuturo ka other than scheduled days, i-bill mo na lang ako. Natawa siya. That's too much. Sa pagkakaalam ko, magagaling na music teacher ang pwedeng tumanggap ng ganoon kalaking bayad. Nilingon uli siya nito. Hindi kasing galing ng inaasahan mo. Malaki na nga ang 100 pesos per hour para sa akin. Kung ganon, wala pang 4,000 yon a month kapag 3 hours a day in 3 days a week. 2 ang tuturuan mo, remember? Sobra pa rin. Ayoko nang magkwenta ng kulang o sobra. Offsetting, don't pay your monthly rental in exchange of teaching my kids. Seryosong dugtong nito. Pinigil niya ang mapahinga ng malalim sa sinabi nito. Hindi na siya nagsalita. Pagdating nila sa tapat ng gate ng apartment ay nagpasalamat siya rito. Tumango ito. Salamat din. Kung magkaproblema ka uli sa bubong, don't hesitate to tell me. Hindi umulan kaya hindi ma-check kung okay ang pagkakakumpuni ng mga karpintero. Sige, binuksan niya ang pinto ng kotse. Hinintay muna niyang makaalis ito bago siya pumasok sa gate. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan niya habang tinatanaw ang papalayong Nissan pickup. Pagpasok niya sa gate ay nagulat pa siya nang makasalubong si Mang Kaloy. Ngiting-ngiti ito. Magandang gabi po, Mang Kaloy. Bati niya rito. Mas maganda ka pa sa gabi, Sylvia. Hindi na bumaba si Roberto. Pumitlag ang puso niya. Nakita pala nito na inihatid siya ni Roberto. Hindi na po. Wala na po palang biyahe rito kapag gabi na. Kaya inihatid ako ni Mr. Monteverde. Wala na nga, sagot ni Mang Kaloy. Mabuti naman at inihatid ka niya. Naroon naman siguro si Leo pero siya pa din ang naghatid sa'yo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang makahulugang sinabi ni Mang Kaloy. Kumusta naman ang pagtuturo mo sa kambal? Tanong nito. Okay naman po. Marunong naman sila. Practice lang ang kailangan. Gusto ni Roberto na maging busy ang mga anak niya para hindi siya kulitin. Tumawa si Mang Kaloy. Kinukulit ng dalawang yon ang daddy nila na mag-asawa na. Kung sino-sino na nga ang inirereto kay Roberto. Ito namang si Roberto walang magustuhan. Napakapihikan. Pero palagay ko'y malapit ng panain ni Cupido ang puso ng disyaking iyon. Napatda siya sa nalaman mula rito. Hindi agad siya nakasagot. O siya, tumuloy ka na, mukhang pagod ka. Maaga pa ang pasok mo bukas, sabi nito sa kanya. Sige ho, Mang Kaloy, good night ho. Nang makapasok siya sa kanyang unit, tuloy-tuloy siya sa banyo.
Nagsipilyo, naghilamos at saka nagpalit siya ng damit pantulog. Pero gaya ng inaasahan niya, hindi agad siya dinalaw ng antok. Ang nakakainis, hindi mawala sa isip niya ang gwapong mukha ni Roberto Monteverde at ang sinabi niya kay Mang Kaloy kanina. Gayunman, kahit napuyat ng nagdaang gabi, masigla pa rin siyang pumasok kinabukasan. Maghapon din siyang ganado sa pagtuturo ng musika. Yun nga lang, nang matapos ang klase niya, lihim siyang umasam na sana ay Miyerkules na para makapunta uli siya sa mansyon ng mga Monteverde. Na magtungo siya sa parking lot ay lumingalinga siya pero hindi niya nakita ang Nissan pickup ni Roberto. Sumulyap din siya sa gawin ng elementary department. Tahimik na ang paligid, madalang na ang estudyante. Sa palagay niya ay nasundo na ang kambal. Hindi rin niya makita si Alma buong maghapon. Namimiss din niya ang kambal. Pag-upo niya sa driver's seat ay in-start agad niya ang ignition. Hungkag ang kanyang pakiramdam nang palabas na siya ng eskwelahan. Dahil maaga pa naman naisip niyang mag-ikot-ikot sa kabayanan. Dumaan siya sa simbahan. Pagkatapos ay dumaan sa maliit na local bookstore para bumili ng school supplies na kailangan niya. Nawili siya sa pagbubuklat ng libro kaya medyo natagalan siya sa bookstore. Naisipan na rin niyang kumain ng early dinner sa kabilang karinderya ng bookstore para hindi na magluto pagdating sa apartment. Gagawa na lang siya ng lesson plan at matutulog na kapag nakauwi siya. Dahil sinasanay niya ang sarili sa pasikot-sikot sa bayan ng Santa Monica, sa halip na kumaliwa sa kanto kung saan malapit na ang apartment ay dumiretso pa siya sa pagmamaneho. Alam naman niyang sa pinakadulo ng kalsada ay pwede siyang kumanan. Pagkatapos ay kakanan uli siya para tumbukin ang kalye kung saan naroon ang Monteverde apartment. Nakadaan na siya roon minsan. Nasa kalagitnaan na siya ng mahabang kalsada nang biglang magloko ang makina ng kanyang kotse. Biglang huminto iyon. Nang subukan niyang i-restart ang ignition ay ayaw na niyang umandar. Ayaw talagang umandar. Lumingalinga siya. Lahat na ang dilim sa paligid. Malayo pa naman ang kotse sa kinatirikan niyang lugar. Wala siyang nakikita ni isang tao sa paligid. Bahagya siyang inalihan ng kaba. Kung may gagawa sa kanya ng kawalang-hiyaan sa mga oras na yon, wala siyang kalaban-laban. Pinalakas na lang niya ang kanyang loob. Sa kanyang pagkakaalam, tahimik naman ang bayan ng Santa Monica. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bag. Pwede niyang tawagan si Mang Kaloy. Magpapasundo siya rito. May sariling unit sa apartment si Mang Kaloy kasama ang asawa nito. Ang kaisa-isang anak ng mga ito ay nasa Cavite at doon nagtatrabaho at may sarili ng pamilya. Hinanap niya ang numero ni Mang Kaloy. Nang tawagan niya iyon ay hindi niya iyon makontak dahil unattended. Kapag minamalas ka nga naman, hindi niya alam ang landline number nito. No choice siya. Kahit medyo kinakabahan ay bumaba siya ng sasakyan, bit-bit ang kanyang bag. Buksan man niya ang hood at tingnan ang makina, hindi rin naman niya malalaman kung bakit tumirik iyon at hindi niya kayang gawin iyon. Bago niya dinala ang kotse sa Santa Monica, ay pinacheck muna iyon ng daddy niya sa mekaniko. Maganda naman ang takbo niyon magmula ng gamitin niya. Ngayon nga lang iyon nasira. Wala siyang pagpipilian kundi iwan ang sasakyan at maglakad ng mabilis para makarating sa apartment. Lumingali nga siya. Madilim na. Puro talahib pa naman ang magkabilang bahagi ng daan. Inilak niya ang pinto ng kotse. Bago pa siya matakot ng sobra, sinimulan na niya ang paglalakad. Bahala na kung mawala ang kotse niya. Ang importante, makabalik siya sa apartment at makahingi ng tulong kay Mang Kaloy. Walang lingon-likod na binilisan niya ang paglalakad. Humihingal na siya samantalang hindi pa siguro siya nakakalimang dipa ng nalalakad. Mahaba pa ang kalsada na lalakarin niya bago marating ang kanto kung saan siya kakanan. Pagkatapos ay kakanan uli siya bago marating ang apartment. Maya-maya ay may nakita siyang liwanag mula sa kanyang likuran. May paparating na sasakyan. Nagdalawang isip siya kung paparahin iyon o hindi. Paano kung masamang loob pala ang sakay niyon at hindi gawan siya ng masama? Kaunti pa lang ang kilala niya sa Santa Monica.
Sa halip na tumigil ay mas binilisan pa niya ang paglalakad. Hindi niya paparahin ang sasakyan. Ipinilig niya ang ulo. Hindi siya dapat magpanik. Nagdasal siya. Lord, please spare me from harm. Usal niya kasabay ng tumitinding takot na nararamdaman. Huwag niyo po akong pababayaan, please. Palapit ng palapit ang sasakyan. Pabilis ng pabilis ang lakad niya. Lakad takbo ang ginawa niya. Nang tapatan siya ng sasakyan ay parang gusto na niyang himatay. Gusto niyang tumakbo ng mabilis pero parang nangangalog na ang kanyang mga tuhod. Pumikit siya pero tuloy pa rin ang lakad niya. Miss Sylvia, napadilat siya. Pamilyar ang baritonong boses. Dumilat siya, sabay hinto sa paglakad. Paglingon niya sa kanan ay napagsino niya kung sino ang nakasakay sa sasakyan. Roberto, napalunok siya. Mabuti na lang at mahina ang boses niya dahil sa paghingal, kaya hindi naman siguro narinig nito ang sinabi niya. Agad na inihinto ni Roberto ang kotse at saka bumaba. He was so near here. Alam ba nito na lalo lang lumakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa presensya nito. Halos magkadaitin na ang mga katawan nila. Ano kasi, nasiraan ako ng kotse. Lumingon ito. So sa iyo ang kotseng yon, kaya pala pamilyar. Maiwang ito. Kahit madilim sa lugar na iyon, naaninag niyang gwapo sa suot na maong at polo shirt. Tumango siya. Gabi na, bakit narito ka pa? Masyal kasi ako pagkatapos ng klase. Tapos naisipan kong umikot-ikot para mapamilyarize ko ang lugar. Kaya lang, tumirik ang kotse ko. Iniwan mo? Wala akong choice, hindi ko makontak si Mang Kaloy para magpasundo at ipahila na rin ang kotse ko. Ibinaba nito ang kamay sa tagiliran. Safe dito sa Santa Monica. Next time, huwag mo nang uulitin na magpagabi sa daam na mag-isa ka lang. Nakakunot kasi ang noon nito na para bang gusto siyang pagalitan sa ginawa niya. Hindi naman siguro ako maano rito. Huminga ito ng malalim. Hihilahin ko na lang ang kotse mo. Inalalayan siya nito sa kamay. Nanlalamig ka. Natakot ka ba na baka masamang tao ako? Tingin niya ay nakangiti ito. Yes. Siyempre, ang dilim kaya, tapos puro talahib pa sa paligid. Natawa ito, kaya huwag ka na uling mag-attempt na mamasyal mag-isa at magpaabot ng gabi. Nakaramdam siya ng tuwa. Ang sabi ni Mang Kaloy, hindi raw marunong tumawa si Roberto. Tumawa ito ngayon dahil sa kanya. Ang saya ng kanyang pakiramdam. Hindi na siya tumanggi ng alalayan siya nito hanggang sa pagsakay sa unahan ng pick-up nito. Iba na ang dahilan ng pagkabog ng kanyang dibdib ngayon. Hindi na iyon takot gaya ng naramdaman niya kanina. Dulot na iyon ang tensyong nararamdaman niya dahil sa presensya ni Roberto. Nang hila-hila na ng pick-up ni Roberto ang kotse niya, napanatag na siya. Unti-unti na rin kumalma ang pintig ng kanyang puso. Kasual ang usapan nila ni Roberto. May tauhan ako sa farm na mahusay kumalikot ng sasakyan. Dati siyang mekaniko. Si Danny. Siya ang gumagawa ng mga sirang sasakyan sa farm. Papupuntahin ko na lang sa apartment bukas para matingnan ang kotse mo. Salamat Mr. Monteverde. Pinaglumaan na kasi ng daddy ko yung kotse na yan. Pero ngayon lang tumirik. Gusto ko na ngang ibalik. Total pwede naman akong mag-tricycle papasok sa school at pauwi. Nilingon siya ni Roberto pero hindi ito nagsalita. Kapag kuha na ibinalik din agad ang atensyon sa kalsada. Mabuti na lang talaga at napadaan ka. Sinulyapan uli siya nito. Hindi ko rin alam kung bakit doon ako napadaan. Dapat ay sa kabilang kalye ako dadaan. Coincidence ba o talagang pinagtiyap ng pagkakataon na magkita sila dahil nami-miss na niya ito? Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso sa naisip. Pinili niyang huwag nang magsalita. Nang makarating sila sa apartment, ay si Roberto rin ang nagpasok ng kotse hanggang sa garahe ng apartment. Tinulungan ito ni Mang Kaloy na magtulak habang minamani obra ni Roberto ang manibela. Nakangiti sa kanya si Mang Kaloy pero hindi ito nagsalita. Nagpaalam na rin agad ang matanda dahil hinihintay na raw ito ng asawang si Aling Pasing para maghapunan. Tumanggi si Roberto nang yayain ni Mang Kaloy na maghapunan.
Hinihintay na raw ito ng kambal. Salamat uli, Mr. Monteverde, sabi ni Sylvia. Bahagyang tumango si Roberto. Bukas sa farm uli. Sige, wag mo nang dalhin ang kotse mo. Susunduin ko ang mga bata. Sumabay ka na. Tumango siya. Okay. Mataman siya nitong tiningnan. Lumalakas na naman ang kabog ng puso niya. Good night, Mr. Monteverde. Bahagya nitong ikiniling ang ulo. Sa totoo lang, ikaw lang ang tumawag sa akin ng Mr. Monteverde dito. Napamaang siya. Pakiramdam ko para akong profesor o principal. Can you drop the formality, Sylvia? Napalunok siya. Miss Sylvia ang tawag nito sa kanya. Sylvia na lang ngayon. Hindi pa naman ako masyadong matanda para hindi mo tawagin sa first name ko. Ngumiti siya kasabay ng masasal na tibok ng kanyang puso. Siyempre naman, Roberto. Ngumiti rin ito. That's better. So, see you tomorrow. See you. Sumakay na ito sa kotse nito. Hindi napigilan ang sariling pabaunan ito ng salita. Ingat. Isang makahulugang ngiti ang isinukli nito. Thank you. Dito po natatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento.